Dahil sa pagkapanalo ng ating kababayan na si Marlon Tapaliis ay tiyak, na malabo na naman ang laban Jonriel Casimero versus Naoya Inoue, dahil parang nakaplano talaga na hindi nila papatulan si Jonriel Casimero, dahil mas panigurado ay ikakasa na naman ng Team Inoue promoter ang rematch sa pagitan ni 4 World Division and undisputed champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster laban dito sa ating kababayan na si Marlon Tapaliis. Ano sa palagay niyo guys, ganyan kaya ang mangyayari? ورا uppercut başlayan Dagdag pa sa ating mga balita. So marahil ay alam na ng karamihan ang kwento ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jonriel Casimero. Nagmula sa isang mahirap na pamumuhay, nagsikap, inakyat ang tuktok kung nasaan man ang naabot ng kanyang boxing career. Naging sikat na boksingero, kaya nagsidatingan ang mga magagandang mga oportunidad sa loob at labas ng bansa. 11 bansa ang kanyang pinuntahan, dayuhin para kalabanan ang mga malalakas na nilalang, maraming iba't ibang lahi ang kanyang nakalaban, iba't ibang klase din ng mga dekalidad na boksingero ang kanyang nakakalaban. Naging 3 World Division Champion sa ilang taon. Mula Junior Flyweight Division, Flyweight at Bantamweight Division. Habang ang 4 World Division Champion aka the Japanese Monster na si Naoya Inoue, ay hinubog ng husto ng kanyang ama, para maging isang ganap na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring dahil ang tatay nito ay ang sarili niyang boxing trainer. Magkapatid na minulat sa palakasan ng kamao at sa amateur scene pa lang ay gumagawa na ito ng pangalan. Puro knockout ang ginawa nitong si Naoya Inoue sa bansang kanyang sinilangan, ang bansang Japan. Dahil dito ay binansagan na ito ng mga Japanese fans bilang the Japanese Monster. Si Naoya Inoue ay isang may taglay na maamong pagmumukha, ngunit isa pala itong halimaw kapag nasa ibabaw ng boxing ring. Naging kampyon, mula Light Flyweight Champion, Super Flyweight Champion, Bantamweight Undisputed, at Super Bantamweight Unified Champion. Bago ito naging undisputed sa Bantamweight Division, ay naging Ultimate Champion pa ito sa World Boxing Super Series, kung saan tinalo niya at isa sa pinakamalakas niyang nakalaban na si Nonito Donaire aka the Filipino Flash. Pagkatapos niyang talunin si Nonito Donaire ay mas naging mabilis at madali para kay Naoya Inoue ang kanyang mga sumunod na mga laban. Maloney on a quick counter. Liver shot. Puts down Desmaranis. Wow. Inoue is coming. The monster is coming. He showed speed, he showed power. Kaya lalong nanggigil itong si Cuadro Alas Jonriel Casimero kay Naoya Inoue. Ayon sa balita ay todo iwas daw itong kampo ni Naoya Inoue at Top Rank. Hawak noon ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ang WBO, pagkatapos niyang talunin ang isang Afrikanong boksingero. Habang si Naoya Inoue naman ay hawak ang IBF at WBA. Taong 2020 ay kinumpirma ang malaking laban ng dalawang Asyano, napakalinaw at maganda mga naging negosasyon, nagkaroon din ng press conference tungkol dito. Pumunta si Cuadro Alas Jonriel Casimero sa USA para magsanay at naghintay ng ilang buwan, ngunit dumating naman ang hindi inaasahang pandemya at crisis. Naghintay si Jonriel Casimero at paatros naman ang schedule ng kanilang laban, hanggang sa tuluyan na itong nabura. At nagiba ng makakalaban si Naoya Inoue at ito ay si Jason Maloney. Pinaghintay si Cuadro Alas at pinaasa na makakasagupan na niya si Naoya Inoue, ngunit ito ay natakot at nag-iba ng kalaban. Sobrang inis at panghihinayan sa oras niyang nasayang kakahintay. At dito na nagsimula ang pagta-trash talk ni Cuadro Alas Jonriel Casimero sa tinaguriang the Japanese Monster na si Naoya Inoue. Ngunit nabigyan naman si Jonriel Casimero ng mas malawak na platform, pagkatapos niyang patumbahin si Duque Mega. Marahil nakita ng Team Inoue ang taglay na lakas at matinding diskarte sa ibabaw ng boxing ring itong si Jonriel Casimero. At nakita nila na isang napakadelikadong kalaban itong si Jonriel Casimero, kaya bigla silang umatras sa laban at panay-iwas na lang ang Team Inoue sa Team Casimero. E-consider na lang natin na galing pa si Naoya Inoue sa isang operasyon sa kanyang eye socket fracture na natamo niya na pinsala sa laban nila ni Nonito Donaire. Sa kagustuhan ni Jonriel Casimero ay pumunta siya sa laban Naoya Inoue kontra Dasmariñas, para personal na masaksihan ang labanan na ito. At doon ay nagkita sila at nagkausap ng big-time promoter na si Bob Arum, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Jonriel Casimero, para tanungin at hilingin niya na makalaban si Naoya Inoue.
Sa sobrang excited ng ating kababayan ay nagkamali pa ito ng hiling dahil imbes na si Inoue ang hiningi ay mismo si Bob Arum pa ang kanyang hiniling. Tila wala silbi ang pagpunta at pagsabi ng ating kababayan kay Bob Arum na ibigay ang laban Casimero kontra Naoya Inoue. Dahil mas pinili nila ikasa ang rematch ni Nonito Donaire kontra Naoya Inoue. Pero take note, meron din sanang laban si Jonriel Casimero kontra Nonito Donaire, sa isang Filipino unification fight, ngunit ito ay kanselado din. Dahil sa naging issue noon ng Team Donaire at Team Casimero, ngunit hindi naman tumagal ang kanilang issue dahil nagkaayos naman ang dalawang panig. Kaya marami ang nagtatanong ngayon at maski sa iba't ibang social media platform kung si Jonriel Casimero ba talaga ang kinakatakutan at iniiwasan sa bantamweight division. Ang huling susi sana ni Jonriel Casimero para makalaban si Naoya Inoue ay itong laban niya kontra Butler, kaso hindi rin ito natuloy. Dahil marami itong dagok tulad ng issue sa promoter, at dating handler na MP Promotion. Isa din sa naging rason noon ay ang pagkaroon ni Cuadro alas Jonriel Casimero ng sakit na gastritis, isang uri ng sakit na nakukuha sa isang bakterya. Dahil dito ay strip put his title. In short, binaklas ang belt kay Casimero at naging WBO champion naman itong si Butler. Mabilis ang ikinasa agad ang laban ng Inoue kontra Butler. Ngunit marami ang nagtataka kung bakit noon nang hindi pa nabaklas ang champion belt kay Casimero ay bakit tila hindi pinapansin ng Team Inoue na labanan itong si Jonriel Casimero. At ngayon na si Butler na ang may hawak ng kampyonato ay bakit ito ikinasa agad. Iniiwas nga ba talaga si Naoya Inoue dito sa ating kababayan na si Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero? Plano ng Team Inoue ay abangan si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division. Kaya binigyan ng laban si Cuadro alas Jonriel Casimero. Para muling umusbong at bumalik ang lumubog niyang karera. Makakalaban niya rito si Akaho Aim dito ay binasag lang ang panga ni Akaho nitong si Jonriel Casimero. At muli na naman sumikat ang pangalan Jonriel Casimero sa bansang Japan at hiling ng mga boxing fans ay gusto nila makita ang laban na Naoya Inoue kontra Jonriel Casimero. Ano sa tingin nyo guys, may pag-asa pa kaya na makakalaban ni Jonriel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.